Batikang broadcaster ng DZRH at KBP Golden Dove Awardee na si Bing Formento, kasama ang mga pili at respetadong personalidad ng bayan. Colonel Rolando Junco, Lieutenant Colonel Arnel Villarreal, Past President Ding Andal, President-elect Alvin Castillo at Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipa South, President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, President Dean Go of Lions Club of Rosario, Meds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility, President Butch Nares ng Federation of Urban Poor at ang mga kabataan at iba pang mga organisasyong naniniwala sa kalagahan ng kapayapaan at kaunlaran sa Batangas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Garcia at Ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay patuloy pong at magisikap po na palawakin po ang ating programa upang makover po natin ang buong Batangas bago po magtapos ang 2011. At tayo mga kaibigan ay napapanood galing po dito sa Blue Sapphire. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at kasama ko po ang aking mga ipinagmamalaking kaibigan na sila Past President Ding Andal ng Rotary Club of Lipa South at siya rin po ang tumatayong Director o Representative po ng Philippine Institute of Civil Engineers at siya rin po ay Co-Chair ng Regional Co-Chair ho ng Committee on Infrastructure po ng Regional Development Council. Palapakan po natin si Ding Andal. At sa akin pong kaliwa ay si Colonel Rolando Junco ho, ang namumuno po ng Pension Gratuity Management Center po ng Armed Forces of the Philippines. At ang ating po mga kabataan nandito ngayon who are joining us our program today. So mga kaibigan, ngayon pong araw na ito, for the information po ng ating mga tagapagsubaybay, ay first year anniversary po ng APAP Batangas na dito po ginaganap sa Blue Sapphire. At kasama po natin ang Rotary Club of Lipa South, ang Batangas Chamber of Commerce and Industry, ang Federation of Urban Poor sa Lipa City, at ang Philippine Action for Social Responsibilities at ang ating mga kabataan na kasama po natin sa ating palatuntunan. At ngayon pong araw na ito ay napakapalad po ng APAP Batangas sapagkat sa first year anniversary po ng ating programa ay makasama po natin ang pinakarespetado pong tao sa buong Batangas. Hindi po siya isa sa mga respetado, kundi siya po ang pinakarespetadong tao po sa Batangas. At ni-research ko rin nga po, sir, sa internet kung paano po yung address ng ating bisita ngayon. Ang tamang pag-address po sa kanya is His Excellency. Mga kaibigan, makasama po natin sa ating programa ang Obispo po, Arsobispo po ng Lipa ng Lipa, na ang kanyang coverage ay ang buong probinsya po ng Batangas, His Excellency Ramon C. Arguelles. Magandang araw po sa inyo. Magandang gabi sa ating lahat. At ako'y natutuwa kapiling niyo. Matagal na ko iniimbita dito eh. Magandang gabi sa inyong lahat. And natutuwa akong makasama ninyo ako ngayon. So, sir, for the information lang po ng ating mga tagapagsubaybay, yung Archdiocese of Lipa ho, ang kanya pong area coverage ho ay buong Batangas. Ang tawag dyan ay Metropolitan Archdiocese of Lipa. Apa. Alam nyo, kapag kuminsan ini-introduce ako, ang ating bisita ay ang kanyang kagalang-galang Archbishop Ramon Arguelles ng Lipa City. Mali yun. Ang sa listahan ng Roma, ang diocese ay Lipa. At nung actually,
Nagsiselebrate tayo ng centennial ngayon. It was founded on April 10, 1910. Inihiwalay partly from Manila at saka from Naga. Yung bagang ang sakop ng Diocese of Lipa in 1910 ay yung mula sa itong buong Southern Tagalog, including Laguna, Batangas, Tayabas noon. Pero yun ang kinuha sa Maynila, pati Mindoro at saka Marinduque ngayon. Pero ang Marinduque, bahagi ng Tayabas noon. No? Ngayon, ang kinuha sa Naga ay yung the other side of the Sierra Madre. Mula Aurora, yung Eastern Quezon, hanggang sa boundary ng Bicol. Hanggang ngayon, yan ang Metropolitan Province, anti-ecclesiastical province, no? Of Lipa. Hindi kilala ang Batangas, no? Lipa. Ngayon, ang archdiocese, naging Metropolitan Archdiocese ang Lipa, 1972. Ibig sabihin, ang buong probinsya ng Batangas, which is the Archdiocese of Lipa, ang pinakamataas sa group of dioceses. Ito ang pinakasentro. At ang diocese ngayon ay kabilang ang mula sa Quezon, ng dati Tayabas, ay Diocese of Lucena, Diocese of Gumaca, yung Prelature of Infanta, nasakop ang Aurora. At kasama na ngayon ang probinsya ng Buwak na Diocese of probinsya ng Marinduque, Diocese of Buwak. At saka ang dalawang Mindoro. Noon, isa lang ang Mindoro eh. Ngayon, Mindoro Occidental, Mindoro Oriental. Yan ang tawag ay Apostolic Vicariate of San Jose at Apostolic Vicariate of Calapan. Ang nagdiriwang bali ng 100 years, ay ito na lang Batangas dahil nahiwalay na yung iba eh. Pero, they observed din bilang once, nung 100 years ago, ay iisang diocese lang. Noon ay nung 1910, ang Lipa ay diocese under sa Archdiocese of Lipa, of Manila. Noong 1579, ang Manila ay naging diocese under sa Mexico. Ay noong 1595 ay naging archdiocese. Ang tawag dun sa mga nasa ilalim ay suffragan. So suffragancy. Ang under sa Archdiocese of Manila noong 1595 ay Cebu, Cáceres, which is Naga, at saka Segovia, Nueva Segovia, which is Bigan. Apat lang ang jurisdiction nung from 1595 until 1863, apat lang. Manila ang Archdiocese, bago Diocese of Nueva Cáceres, Diocese of Nueva Segovia, at saka Cebu. By the way, di ba sa Cebu merong isang malapit na maging saint din, Blessed Pedro Calunsod, no? Yung si Blessed Pedro Calunsod ay he was not outside his diocese of Cebu when he was martyred in Guam. Sapagkat yung Guam, Marianas, belonged to the Diocese of Cebu at that time. Mga 1700 something. So, napakalaki po pala ho ng lugar na inyo pong palaging pinupuntahan na regular His Excellency. Pero ang specific na kwan, ito lang Batangas Province. Sir, kapag may gulo lang doon sa ibang kwan, kaya ako'y pupunta doon. nandito rin po si Colonel Arnel Villarreal ng 740th Combat Group. Siya po ang Group Commander. At dumating na rin po yung ating President po ng Rotary Club of Lipa South, si President Alvin Castillo. Mamaya po yung President po ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, si President Ted Cala will also join us. Yung simbahan po ay sa tingin ho ng ating pong mga kabayan ay napakalaki po ng papel na ginagampanan. At ito ho ay alam ko po na napaka-crucial ho ng inyong pong papel na ginagampanan kahit na ho sa programa po ng ating pamahalaan tungkol sa good governance at iba pa mga programa ng lokal na gobyerno. Pwede ho bang malaman po namin kung ano pong mga programa po ng simbahan po ngayon na maaari pong makatulong po ang ating mga kabayan para ito ay ating pong magamit din pong tools para sa pagpapalakas po ng good governance po sa ating bayan. Alam nyo yung ang simbahan, iniisip natin tungkol lamang sa kaluluwa. No? Ang tao naman hindi dalawang bahagi, kaluluwa at katawan. No? Sabi ang katawan na mamatay, ang kaluluwa will live on. Ano?
ang totoo, ang tawag natin ay, ang tao ay spiritual matter at saka material spirit. Yan. Hindi ho pwedeng paghiwalayin. No? Bagamat nawawala yung ating buhay pangkatawan, actually, yung ating katawan, sabi ng mga manggagamot, every 7 years, nababago lahat. Kaya tayo kumakain at saka we excrete. Ano? Ibig sabihin, yung katawan natin ay transient. Pero meron tayong yung kaisipan natin, lumalago din yan. Ano? Wisdom. Ano? So, ang concern ng simbahan ay yung total welfare ng tao. Kayo nga nagdiriwang ng centennial ang Archdiocese of Lipa as local church since 1910. Hindi lang ito nagpapakabanal ka, miski nagpipilgrimage, nagdadasal. Bahagi dito yung you have to work for the full life ng bawat tao. Kaya, tingnan ninyo yung halimbawa, mga couples for Christ, no? Naisipan nila, yan naman ay they work under the church, you know? Naisipan nila magkaroon ng magandang tahanan ang lahat ng mga tao. Kaya yung mga mahihirap, tutulungan ng mga kasama para magkaroon ng magandang tahanan. Trabaho din naman ng gobyerno yan, ano? At saka yung halimbawa, yung mga, yan meron tayong mga, dito sa Kabatangan, marami tayong mga badyaws, no? At saka hindi lang badyaw, kundi tayo ang number 1 destination of internal migration, Kaya dumadami, we have to prepare for that. Dadami ang mga poor people who are looking for livelihood. Ngayon, anong ginagawa ng simbahan? Yan, tinutulungan sila na mag-organize at magkaroon ng hanap buhay para hindi sila pabigat sa kapwa. So, mayroong mga social action na ginagawa. At may maraming teachings ang simbahan na tungkol sa social justice na sinusunod ng maraming mga pamahalaan. By the way, ang nag-umpisa lahat naman ang ginagawa ng, halos lahat ang ginagawa ng pamahalaan, nag-umpisa din sa simbahan. Halimbawa, sino may hawak ng mga ospital nung una? Simbahan Ang mga naglilingkod sa ospital, mga pare, madre, brothers, no? Sila yan ay act of charity, act of mercy. Ang eskwelahan, before mga simbahan din yan Pero nag-take over na ang pamahalaan, which is good, no? Nananatili pa din yung private schools, pero kalimitan talo ang sa private school, yung Catholic school, sapagkat may subsidy ang public schools, no? In any case, ang service of people ay sa pamahalaan ay based on yung commitment bilang tao, no? Sa simbahan based on commitment bilang mga anak ng Diyos. Kaya nagkakasama-sama yan. So, ngayong pangalang we are stressing halimbawa ecology. We are fighting as church people, nilalabanan namin yung sumisira sa ating mga kabundukan. Yung mga, halimbawa, katulad sa Infanta, kuminsan nakakabangga yung mga government people dahil, yung illegal logging na naging dahilan ng mga mudslides. Kaya winawari nga, hindi sapagat nakikialam ang simbahan, kundi sapagat these are moral problems. Kapag halimbawa, sa criminality, halimbawa sa mga drugs, sa mga prostitution, ay magsasalita kami. Bakit? Ito yung laban sa utos ng Diyos Hindi naman ito pakikialam sa pamahalaan. At saka hindi masamang makialam sa pamahalaan sapagat ang obispo, ang pare, ang mga Katoliko, kahit anong relihiyon, ay citizen din ng bansa. At yun tayo, we enter into the common, yun sa larangan ng society, the way we are. Halimbawa, kung ikay Katoliko, you enter as a Catholic person. Kung ikaw ay Muslim, as Muslim. Pero tayo nagtutulungan. So, ang kasama po natin ngayon ay dumating na po si President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry at si Butch Nares, ang President po ng Federation of Urban Poor. At kami po ngayon ay naka-yellow ang kulay namin sapagkat ngayon po ang aming first year anniversary na ginanap po dito sa Blue Sapphire with various organization. Una po yung Rotary Club of Lipa South, sumunod po yung Batangas Chamber of Commerce and Industry, at sumunod po yung Philippine Action Group for Social Responsibilities, at yung ating Urban Poor sa Lipa City. At of course, all throughout, kasama po natin ating Philippine Air Force, ang Group Commander ng 740th Combat Group. Kaya tayo po ay yellow ngayon sapagkat ang yellow symbolizes, ang alam ko, freedom, democracy,
At dito sa Batangas, very vibrant po ang democracy dito. I have noted that noong mga nakaraang programa namin dito. So, ibibigay ko na po ang microphone para po sa katanungan po ng aking mga kasamahan. Unahin ko lang muna po si Past President Ding Andal. Magandang umaga po, kamahalan. Paano po sa Tagalog yung His Excellence, your kagalang-galang at kagalang-galang naming Arsobispo? I really have to be educated on that. Ito pong Batangas ay traditional na sinasabing napakarelihiyong lugar. At sinasabi nga na ito ay Rome of itong Lipa, especially is Rome of Batangas. At sinasabi na ayon sa kasaysayan, maging noong panahong hindi pa dumadating ang Katolisismo o ang mga Kastila dito sa Batangas, ay mayroon na ditong mga lugar kung saan nag-iipon-ipon ang mga taga-iba-ibang lugar dito sa Southern Luzon at sila'y nakikita-kita for some religious services. Kaya na natural na kaya ito pala ay sadyang historically tayo ay sadyang maraming mga relihiyosong grupo dito. Buhat po nung maitayo yung ating anong tawag dito, Archdiocese, at saka po hanggang sa ngayong tayo ay mayroon ng selebrasyon ng ika-100 taon. Ano na po ang maaring masasabi nating progreso sa larangan ng pagiging relihiyoso ng mga taga rito sa atin? Una ho, yung pupunahin ko kung bakit tayo relihiyoso. Alam niyo yung Taal, sa buong Luzon, yun ho ang taguan. Kung kayo iiwas sa elements, yung mga magbagyo, yan Taal is a safe enclave yan eh. Sa katunayan, yung di ba tayo meron diyang birhen ng Kaysasay? Yan ay kasay-kasay, ibon yan dyan sa bandarian. Yan ay nakita ni Juan Manicad, isang mangingisda, sa ilog ng Pansipit. Siguro katulad ng lahat ng mga ilog, mas maganda pa yan kaysa ngayon na madumi na ngayon dahil sa dami ng mga nakatira sa tabi. Pero talagang ilog lang ang means of communication. At saka doon ang commerce. Kaya dyan pumapasok sa Taal. Kaya ang tawagan sa tanawan tinatanaw nila yung pasukan ng Pansipit lang. Ang point ko ay, miski sa nung dumating ang mga Espanyol dito, ang unang dinatnan ay ang Batangas. Hindi pa Batangas ang pangalan niya. Nung una yata yung tawag dito ay Kumintang. Pagkatapos naging Bunbun. At ang pinaka malaking bayan lang dito ay Balayan. Siguro nga may influensya ng, baka yung Balayan ay balay kung saan maraming balay, bahay. Yun, galing sa Visayas, At nung bago ang mga, pinadala kasi dito, nauna sa mga Kastila at ang purpose ay evangelization. Pinadala ni Legazpi mula sa Cebu ay yung kanyang pamangkin, tira si Martin de Goiti. Diyan na naglanding sa Taal. Bago pa makarating sa Maynila. Ako alam niyo, ako nag-aral ng minor seminary. Pumasok ako sa Maynila, hindi dito. Ay ako'y pinagtatawanan dahil ang Tagalog ko day iba. Ay sabi ko, pangabulakan ang mga mayayabang sa Tagalog. Sabi ko, alay, noon namang unang panahon wala pa naman tao dyan sa Bulacan, may tao na sa Batangas dahil dyan naglalanding ang mga tao. Yung mga nakatira pa dito sa Bulacan puro mga unggoy. kaya kaibigan, yung best friend ko hanggang tumanda kami, tagay, hey Goy, kamusta ka? Unggoy Ang tawag sa akin, sapagat Ramoncito, Munching, Ang tawag sa akin si Chimpanzee kasi. Ito, matanda kami, kaya patawagan namin Goy, Chim! Pero yon, ang talagang naunang mapopulate, itong lugar na ito. Miski yung Kaysasay nga, ang sabi ni Monsignor Benko, bagamat nung makita ni Maningkat, maraming mga milagro niya, yung ang Taal noon ay yung San Nicolas. Kaya mula doon sa kinalalagyan ng Kaysasay ngayon, hanggang San Nicolas, malayo, hindi katulad ngayon, doon lang sa itaas, yung malaking simbahan. Pero doon talaga malaking simbahan, doon sa San Nicolas, ay laging dinadala doon ang birhen, bumabalik doon. Sinabi kasi ng mga Kastila, ayun ay ang Immaculada Conception. Mukha naman talaga Immaculada Conception, Pero sabi ni Monsignor Benko, theologian ho yan, tinignan niya yan sa Nuestra Señora de Guia sa Ermita, tsaka ito sa Taal, ayun ay Chinese goddess, si Kuang Ying yan. Yung ang tawag ay macho kuminsan. Kaya napunta yung mga inchik pati hindi Katoliko Ang ibig sabihin, yung religiosity ng
mula dyan sa ating karatig bansa, kahit wala pang Kastila, dumadating na sa atin. Kaya kasi tayong unang na-habit na populate dahil ang kagandahan ng ating nature, ng ating daga, yung lawa, diyan nagtatago. Kaya malamang merong hindi nakarating doon sa lawa mismo, natumba na diyan sa pansipit, pamalo ang tiyak yan nung una. Wala pa naman ng mga gaanong tao, no? Ay, kwan, yung birhen, o yung tawag nating birhen, ay naidiyosa ng mga inchik. Yan ang sabi. Kaya yung mga inchik, religion. Pero may kaugnayan, hindi ko sinasabi na mali ang ginagawa natin. Sapagkat doon sa Guadalupe, nung 1531, lumabas ang Our Lady of Guadalupe doon, nung makita ng mga Indian, nung unang mga Indian ayaw sa mga Kristiyano dahil yan ang relihiyon ng mga sumakop sa kanila eh. Pero nung lumabas ang Guadalupe, nakita nila yung mga symbols ay Indian symbols. At sinabi daw kay San Juan Diego, ng Mahal na Birhen, please tell your people, I am not a goddess. But I am better than all the goddesses because I am the mother of God. Di ng Kristiyano, mother of God. Pero yun, miskin naman doon sa mga inchik iba naman ang Diyos sa kanila. Tsaka yung mga Buddha na akala'y mga Diyos-Diyosan. Mga santo. No? So, alam nyo, after nung lumabas sa Guadalupe, ang buong Amerika naging Christian, naging Katoliko. Ngayon, baka itong kay Sasay, more than 400 years ago, yun pala ay yung si Macho o si Quang Ying, galing ako sa Vietnam sa kanila si Quang Ang, no, ang pangalan. Yun ay goddess, parang Buddhist ang Buddha ang itsura, pero babae yun. Ang karakter siya, mabait siya, matulungin, dinadasalan nila, lalo sa business. Baka itong Mahal na Birhen. At siguro, sa Asia, mula dito, ay kuha niya ang kakalat uli ang Catholic religion sa Asia. Nauubos sa Europe Kasi nawawala ng mga bata doon, pinapatay na abortion. At saka yung nawawala ng religiosity. Pero dito, nabubuhay. At tayo nga, dito nga sa Batangas, kaya tayong religious, tayong una, kasi tayong unang pinupuntahan ng lahat ng uri ng tao. Kaya mas welcoming tayo Bagamat sabi, matatapang yung mga Batanggenyo, na naanaksak na, mabait pa papatayin kita Pero we are welcoming. Basta mabait sila sa atin, mabait din tayo sa kanila. Huwag lang sila magluluko, no? Yan, talagang, pati yung mga religion, talagang religious tayo because of that, na. And then, after that, siguro, mas malalim ang pagkakahubog sa atin. Dito kasi sa Batangas, wala namang pinatay na pari Sa Cavite, may pinatay na pari. Marami. Kaya nung si Father Suarez parang binantayan daw ng pulis nang umalis siya dun sa Monte Maria kasi medyo hindi nagkaayos ay binantayan dahil may threat daw. Sabi ko, Father, dito sa Batangas, hindi pumapatay ng pari. Ginagalit ng mga pari. Talagang religious. Bago yan. Kaya naging Vatican City tayo ng Vatican naman of the Philippines. Sabi, prayer capital of the Philippines. Dahil din doon sa naparito, dyan dahil sa mediatrix naman. No. Siguro in the last 100 years, na ito nga natatag ang simbahan lokal ng Lipa. Pag sinabing Lipa, kilala sa buong mundo Lipa, hindi kilalang Batangas Pag Lipa, mediatrix. Yan ang kwan Nung kailan, pag Lipa, sa Pilipinas kilala, tourist. Nawala na. Pero pag Lipa, ibig sabihin, dasalan niya, nagpupunta dun sa Carmel. Kaya yan ang identity natin ngayon At maraming mga religious na parito sa Batangas. Ang sunod pong magtatanong ay si Kaped, and then si Colonel Junco, then Colonel Villarreal, at saka si Alvin Castillo, at saka si Butch. Magandang umaga po, Archbishop. Kami po, unang-una, nagagalak po kami at naiba ang tema ng aming programa. Medyo very religious po ngayon. At kami po, dito sa Batangas Chamber, ay unang-una, ay kami po ay talagang, ang mga pribadong sektor, at ay talagang katulong po ninyo sa pagpapalaganap po ng moralidad dito sa Batangas. At nabanggit po nyo kanina na marami nagpupuntahan dito na dahil ang lalo tigit ang Lipa ay sentro ng mga simbahan, very religious sector. At yan po ay nakakatulong po sa pagdating ng turista dito sa atin. At pero meron pong
ang isa pong masamang, hindi naman po masama, kundi isang nakakatakot, ay pagdating po ng urbanisasyon, dahil lumadami po ang mga tao dito, dahil sa negosyo, at marami pong dumadayong mga hindi tagalipa, ay parang kasama po sa modernisasyon ang pagpalaganap ng mga aliwan, nagkakaroon po ng mga kasayahan, ng mga tinatawag nating prostitusyon, human trafficking, no? Katatapos lang po ng human trafficking na ito nagdaan, na nagkaroon tayo ng parada. Ano po kaya ang role ng ating simbahan tungkol po sa bagay na ito para ang moralidad, mapanatili nating mahusay ang moralidad dito sa atin sa Batangas, at paano po kaya makakatulong ang pribadong sektor tungkol sa bagay na ito? Ang lagi kong sinasabi na role ng simbahan, at hindi lang ng simbahan, ng buong sambayanan, ay yung magkaroon tayo ng total development. Hindi po development, kaya halimbawa, sabi niya, develop ito, at itong pamilyang ito, mayaman. Ay yung inyong anak ay napabayaan ninyo, nagiging drugista. Di ba maraming mayaman, drugista ang anak? Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga, anong tayo, yung pinalabas sa kanya, yung anong massacre yan, yung si Kwan, ano yan, yung, hindi, yung itong kwa, yung ano yan, yung pinalabas lang kamalan sila, yung Visconde Massacre eh. Ay mayayaman yung mga yan baga development. Hindi mo sabing development yan, ano? Hindi mo sasabing development kapag may mga prostitute na naparito, pinagbibilang sarili. Wala yan dignity. Hindi development yan. Kaya ang simbahan, no, for total development. Hindi pwedeng tawagin development kapag may dehumanized. Ano? Yan ho ang sakit ng tao kapag ang mali ang uri ng development. Ako'y galing sa Vietnam nga, I will not claim naman na nakita ko ang whole picture. 4 days lang naman ako doon. Pero babalik ako doon kasi okay lang eh. At saka alam nyo, ang mga Vietnamese very grateful sa Pilipino. Dahil po noong 1996, ako'y naging military bishop September 1995. February 1996, or even before that, nag-decide sa Geneva, lahat ng remaining Vietnamese refugees, they will be forcibly repatriated. Di ba nagpapakamatay sa Hong Kong? Ay, ang simbahan dito kinalaban. Ang ganyang, hindi ko kalaban sa gobyerno, nilaban yung maling takbo, maling policy, ano. So, ay ako ang tumayo, dahil ako din ang in charge ng mga migrants. Kaya nakilala ako sa Vietnam. Punta kayo dun sa Palawan, meron ng Vietnamese village. Yan ay ginawa namin para habang nandito yan ang mga Vietnamese, may matitiran sila. Pero they must be free, sapagkat hindi naman sila kriminal eh. Their only crime is to decide to be free. No, kaya pwede silang kwan. Actually, wala na lahat yun. Nandun, no? Ang natitira lang ay yung mga married sa Pilipino. Pero we have a sign of the friendship between Filipinos and Vietnam. At sabi ko nga lagi, binanggit ko din, alam na ng istorya, somewhere in Zambales, dumating yung mga boat people. Nandun yung time of Marcos, pinapapush back nga sa open seas. Nakialam ang simbahan, nakiusap, retain them. Ay doon sa Zambales, may dumating na boat na namamatay na yung mga tao sa tagal ng tigil sa dagat. Meron isang mother na namamatay na. Ay may batang kapapanganak pa lang. Meron isang mother na Pilipina, hindi magkaintindihan sila, ibang language eh. Pero nagkaintindihan yung kanilang maternal instinct. Kinuha niya yung bata, dalawa yung may isang bagong panganak niya. She nursed itong Vietnamese girl. Siguro malaki na ngayon yun. Hinahanap nga namin eh. Pero ang sign of humanity, wala diyang division eh. Yan ang development. Ngayon, nagpunta nga ako sa Vietnam, sa Saigon hanggang sa Mekong Delta ko. Sabi nga nung aking guide na siya ay isa sa mga nandito dati, na he was encouraged to go back and he made good. Marami siyang mga tauhan ngayon, mayaman na. Kaya nga inilibre pa kami. Sabi niya Bishop, you know, we are very grateful also to the Filipino people because they taught us how to plant rice. Now we are exporting rice to you. Kakahiya, no? Mas nagagaling yung buong Mekong Delta rice eh. Labis-labis sa kanila. 50% lang ng produce nila kinakain nila eh. Yung 50% ini-export, no? Pero ang point ko, bakit maunlad? Tingin mo naman maunlad ang Vietnam eh. Maunahan pa nga daw tayo eh. Ay bakit? Wala namang prostitution. Mandami napunta doon. Wala sa kalahati
ang ating mga tourist na pumaparito, saan napunta doon? Ngayon, tinignan ko, ano yung pinapakita sa mga tourist? Di mga sceneries, magaganda, wala sa kalahati. Ang kagandahan ng kanilang mga sceneries dito lang sa Batangas, wala sila. Pero bakit mas marami ang pandon? Wala naman silang pang-attract na casino. Wala silang pang-attract na prostitution. Hindi naman sinasabi, go to the Philippines and enjoy the beautiful women. May nagsabi niyan kamag-anak ko pa Hindi, ambassador argument. Di ba nag-iisip, ambassador argument. So, pero, sabi ko, bakit marami pumunta doon? May peace. Hindi, pag-attract ng tourist is not vices. Hindi vices, peace. Kaayusan. Wala kasing makapagloko doon Walang pulis kang nakikita sa paligid, pero maraming pulis doon. Kami nga, alam ng pulis, binabantayan nga kami. Hindi sapagkat may masama kayong gagawin. Para walang masamang mangyari sa amin, naalagaan kami. Kaya grateful nga sa atin Pero yon ang point ko, you do not attract tourists through sin. Masisira ang ating bayan. Nasisira na nga Tingnan ninyo, nung kailan sabi nga, dito sa Batangas, nauso yung beer house. Ang beer house sa Germany, inuman lang, daldalan. Inom ka ng beer kasi sa Germany, beer ay tubig Every baryo may sariling brewery no? Ngayon, inuman lang, hindi naman nagsasayo na babae Wala namang dinidishonor na tao dun Pero mayroon silang beer house. At pagdating dito, beer house. Kailangan may katabing babae. Yung mga matatanda, yung mga dirty old man tuloy, pero dati mga palasimba yan, nasira. Yan baga, progreso. Nasira ang pamilya. Hindi, progreso yan. Tanong dun sa kan, kasi yung mga madre, nag-apostolate sa mga babaeng yan. Sabi sa babae, bakit ba yan ang ginagawa nyo? Kasi wala pa kaming hanap buhay doon sa amin lang. Mga Bicolana yan bakit? Pinapayagan ka ng magulang mo. Nung una hindi. Sinampal nga ako ng papa ko At siya nga, pagkatas binigyan ko siya ng 500 pesos. Hindi na ako sinampal. Sabi, punta ka, balik ka ulit dun Nasira ang kanyang pagkatao noon. Sapagkat yung kanyang anak, pinagbibili na niya. Progreso ba yan? Yan, tingnan ninyo, sino ang nakawawa sa sugal? Hindi naman yung mayayaman. Kawawa din sila. Sabi sa akin ng kapatid ko, nung nilalabanan namin ang waiting, Father, alam mo, meron akong kilala, kaibigan ko, nakapagpaaral ng mga anak. Lahat sila nakatapos dahil siya ay collector ng wedding. Ganun baga. Kamusta na yung mga anak? Hindi nga nag-progress. Bakit? Sugarol din Yung mga bisyo, drugs, sugal, sex, yan ay hindi part ng development. Yan ang part ng pagsira ng total development. Maraming magkakapera dyan. Maraming may pera Kaya nagpapatayan Di ba nag-meeting kami inorganize ng PNP dyan ginawa sa residence, no? Dahil may patayan daw sa bawang. Ay di nagkasundo, nagpirmahan pagkatapos sabi ng mga ang tingin ko talaga ang tingin ko para ako yung nasa Italy, yung bang mga mafia. Yung magkaibigan pero nagbabarilan, no? Sabi nila magkaibigan sila hindi nga namin alam kung bakit kami narito Wala namang pinag-aalitan sabi ko dun kay Governor, ba't nga tayo narito? Wala pa namang problema Pero everybody knows something is wrong. Ay mayayaman yan. Mayayaman sila, pero nakatutulong ba talaga sa bayan o lalong naghihirap ang bayan? At natatakot tayo sa buhay natin. Yon, total development, we are for that. Pero hindi makakatulong sa development ang anumang bisyo. Ang masamang pera, ang pinanggagaling ay masama din ang patutunguhan yan. Ang susunod po ay si Colonel Junco. Magandang umaga po. His Excellency, mukhang sa sandaling panahon na nandito tayo, marami akong natutunan especially sa history ng Lipa. At saka napakaswerte ngayon ng ating programa sapagkat tama-tama sa anniversary ng Abab Batangas ay kayo po ang aming panauhin. Ngayon po, dagdagan na rin lang natin yung balik pananaw natin. Ito naman po patungkol sa military. Sa kapakanan ito ng ating mga taga-subaybay, lalo-lalo na ng ating mga membro ng armed forces, active at saka retired.
nasabi po ninyo na dati kayong military vicar, 1995. Pwede po bang ma-share nyo sa amin ang inyong pananaw sa nakaraang pamamahala ng armed forces at saka sa ito pong ngayon, sapagkat alam naman natin lahat na ang ating armed forces ay napalob sa sunod-sunod na kontrobersiya. Ang aking pong punto ay yung moralidad, punto ng moralidad noong araw at saka yung sa atin po ngayon sa armed forces, kung pwede po ninyo kami bigyan ng konting insight dito. Alam niyo ho, ako'y 8.5 years na ubispo. Ubispo po ako ng mga military. Yan pong yung AFP, PNP, dahil ang PNP naman dati military. As far as Rome is concerned, ang Rome ho nag-appoint sa akin ay ang pulis natin ay military pa. Isa ho yan diocese, katulad ng Lipa is an archdiocese, Lucena is a diocese. Diocese po ang military, uniform personnel. Sa ibang bansa, ganun din yung marami, Halimbawa, Italy, ang military bishop, hindi naman siya nanggaling sa pagiging junior officer pa. Hindi pagpasok niya ng military bishop, galing siya sa civilian service, to star agad, major general agad. At saka swelduhan. Dito, hindi ho. Hindi ho kami, pwede ho kami, pero hindi kami natanggap. Ako hindi natanggap sapagkat ayaw ko na, katulad ng mga chaplain, sasaludo dun sa higher officer napapababa yung kanyang pagkapari. Sabi ko, magsuot kayo lagi ng sutana, pati general mamano sa inyo. At kailangan naman may moral leadership siya, may ascendance siya. Ang masasabi ko sa military, in my 8.5 years, by the way, nung ako'y bata pa nung 1995, nung maging military bishop, matatanda sa akin lahat yung mga senior officers. Pero I tell you, ako ho I stood up in defense of the Vietnamese asylum seekers, not only because dineputize ako ng CBCP, para nandun din naman ako sa military, at military involved yan dahil sa Westcom kundi sapagkat may tumawag sa akin Kernel. Matanda pa sa akin, hindi ko sasabihin pangalan, baka mapapasa. Pero retired na siya. Sabi niya, Bishop, you have to do something. Because we are being ordered something that is against our conscience. Hindi lang will, conscience. Pero hindi naman kriminal yun Bubuhatin mo, paparusa, ikukulong mo pa bago ilalagay mo sa aeroplano. By force. Sabi nga sa akin, yung katulad ng EDSA, sabi na ako sa mga sundalo na galing nandun ako sa EDSA galing sa Mindanao. Sabi, alam mo, kailangan mahinahon kayo, huwag tayong gagawa ng mga violence. Sabi nung sundalo, alam nyo, kami sanay pumatay ng tao. Parang baboy yung pinapatay namin sa Mindanao. Pero doon, they were helpless. Sabi nila, ano ba ito? Sabi, may operation kami. Doon kami din sa Maynila. Ang kaharap, puro nakasuot ng magaganda, tsaka nagdadasal, tsaka nagbibigay ng pagkain. Naratil siya. Why? There is goodness in front Alam ninyo, ang mga sundalo, kahit yung napakasamang sundalo sa akin, may mabuti sa kanya Kaya lang, alam niyo, sundalo, 3 klase sa akin. Marami po mahuhusay. They really are in love with our country, gustong itong kanilang trabaho to defend our people. Kaya lang siguro ang kanilang sinasabi sa kanila, enemy yan. Enemy. Sabi ko hindi lahat enemy. Meron isang general Yung isang general na yun, siya nakasakay sa bus, hinold up siya. Ay dinalamang general, istagyasan ng mga polis, nahuli yung hold-upper. Nung mahuli yung hold-upper, sabi, general, ito bang oo, kausapin ko ba't mo ginawa yun? Ba't mo ginawa yun? Kasi yung aking anak ko mamamatay. Talaga? Kawawa ka naman. Ito na, kunin mo na rin ito. Huwag ka nang uulit Huwag ka na gagawa ng masama. Kilala mo siguro, Air Force yun Kabait nun Sabi niya, siya black sheep sa buong pamilya Pero nagsisimba, nasaksak siya. Pero yun, napakaraming mabubuting tao sa military. Katulad sa buong Pilipinas. Yan. Meron din namang mga tao na siguro mula pa. Merong sinabi sa akin ng pulis sa PNPA, mabuti nilang tinutulungan sila ng mga religious sinapsychology, itong isang tao, magandang hangarin niya. Gusto ko maging pulis. Bakit? Pinatay nila yung aking ama. Sila yung mga masasamang tao, papatayin ko rin sila. Abay, delikado yan. Ibang kanyang frame of mind Yan ang gagawa ng masama na akala niya mabuti. May mga gayaan. Ang kanilang moral framework ay defective,
Kailangan ma-form yan. Meron din naman, yung pangatlong uri ng tao, ay yung kwan, ay narito ka sa sistema eh. Gagawin ko na lamang. Total, lahat kapag ako hindi ko ginawa yan, ako'y mapapahamak. Di gawin ko na rin, pero hindi, tutulong ko rin sa iba. Yan ang maraming generals. Yung mga, nung lumabas yung Rabusa, tinanong ako ng press, totoo ba nangyaya yung mapabaon? Sabi ko, hindi ko sinasabing ganyang kalaki ha, pero totoo yan, nakita ko yan eh. Miski sa mga chaplain, nakita ko yan eh. Magcha-chaplain yung day kami, celebration, sa Bishop, kailangan natin ng 75,000 pesos. Sige, saan tayo kukuha? Ay, hingi na lang ho tayo kay CS. Sige, mabait naman si CS, si Angelo Reyes na. Mabait naman talaga si Angelo. Ito, sabihin ko sa inyo, sinabi ko yun sa lahat, no? Si Angelo Reyes, dalawang babae lamang ang mahalaga sa kanyang buhay. Yung nanay niya at yung asawa niya. Nung sinaktan yung asawa niya, hindi niya matake yan, no? Pero totoo yun na hindi yan nagluluko. Wala akong alam na nagluluko yan. Baka meron, no? Pero ngayon, sa pera, ay yan ang sabi kalakaran. Ay, akala'y walang masama yun. Dahil nandiyan yan sa system, pinapadalin eh. Pero in any case, sabi ko yung sinabi ng chaplain, Bishop, pwede yung kayong pumirma. Bakit? Sige, kako. Nakalagay, imbis na 75,000 ay 100. Hindi pala nakalagay. Nakalagay 75, pero alam mo, Bishop, ang hinihingi na talaga namin 100. Ay, bakit? Ay, kasi yun ay paghahatian niya. Kasi may magpapauna. Magpapauna yung dealer. Ibibigay niyan ay 75. Sigurado na. Kasi hindi makakapagbigay ng 75 agad ang command. Ganun baga. Pero ang sisingilin niya dun sa bursar, ang bursar ay si mabait yan eh, si Garcia. Mabait yan sa'yo, nasimbay na araw-araw eh. Lalo ng asawa niya. Pero, bakit nagkaganon? Ay, hindi nila alam gumagawa silang masama dahil it is being done by everyone eh. Ayan ang dapat baguhin natin. Yan ang third one, sabi ko. But miski chaplain. Kaya ako yung nagsabi ko, no ako yung sa bandang huli, no ako yung nandun, ang aking objective, magkaroon ng chaplain ng military and the officer. At kaya ako ginawa yung St. Therese Shrine. Yun ang kikita. Sabi ko, yan ay kapag yung plano ko nagawa, maraming pupunta dun. Yung tulong doon ay tutulong ko sa mga chaplains. Pero sila magcha-chaplain para maging mabuting tao ang mga sundalo natin. Yun ang purpose ko eh. Ay, nilipat ako. Pero yan, ang sundalo po, 3 klase, at sa akin, lahat na may basic goodness. Kahit na yung meron akong nakalaban din dyan eh. Pero dinediretso ko siya. Hindi ko sasabihin ko sino. Nahihiya naman sa akin. Ay kasi haharap talaga sa kanya kapag alam ko ba. Meron talaga yung kine-question ng mga sistema namin. Hindi na pinuntahan ko. Yung iba yung hindi katoliko. No. Hinaharap ko talaga. Pero sabi ko sa inyo, karamihan ng mga sundalo, just like may goodwill. They want to do good. Kaya nahuhulog sa mali sapagkat ang sistema natin ang mali. Kailangan baguhin yan. Kailangan may pagbabago. At hindi lang naman yan dyan sa akin, yan ay sa government mismo, sa civilian pati. Mas grabe pa. Kaya ako minsan ako naiinis pero nanonood din naman ako. Ay hinahatulan na anong sabi? In the aid for legislation, ay trial na yun eh. Aping-aping na yun eh. Ay pero yung mga nag-a-accuse, ganun din naman yan eh. They know what they're talking about. Because they are there. They are the practitioners. Okay. Kumusta naman po ngayon ang AFP? Armed Forces of the Philippines. Ako yung magpipitong taon na dito eh. Pero hindi, kaya yan si Colonel Villarreal, lagi ko yan sa akin eh. Dinadalaw ko sila. Sabi ko sa mga pare, dalawin niyo. Pero I cannot speak for all. Pero I will tell you, hindi naman ito sa pagbubuhat ng sariling bangko. During my time, the only thing kung masama man o hindi na nangyari sa AFP ay noong yung unang anong lugar yan, yung sa Makati. Oakwood, unang Oakwood. Patapos na ako noon. Pero before that, ay yung Key Estrada. Pero nagpunta sa akin si Angelo Reyes noon. At ang tagal namin nag-uusap, sabi ng mga pare, Bishop, alam mo, yung mga chief of staff,
they never stayed that long. Ay, parang nagkukumpisa sa akin sa kanila. Pinag-usapan na naman ano nga palagay ninyo sa nangyayari? At sinabi kong pananaw ng maraming mga obispo, pinarating ko sa kanya. Ayun, pagkatapos later, ayun ay November pa Yun naman pagbabago January na Nag-isip-isip siya. Pero, ewan ko kung ako'y nakasira, o nakatulong na. Pero, yun ang bineblame sa kanya. Kaya galit na galit sa kanya si Jinggoy. Pero yun ay morality din yun Morality din. Ngayon, yung Oakwood naman, paalis na ako noon. Ako'y nandun sa ako'y nandun sa somewhere Pagkatapos, pagbalik ko, nangyayari na yan. Sabi sa akin ng chaplain Bishop, baka gusto niya magmisa sa mga rebuilding sundalo. Sige, Kakos, pupunta ako doon. Sabi niya, pupunta ako. Ay, hindi natuloy. Dahil silang ayaw pumayag na baka daw kayo gawing hostage. Ay, hindi ako takot. Hindi ko alam matagal na akong wala. Pero yan, kakontak ko pa yung mga ilang kakilala ko. Kaibigan ko nga si General Rabena Pero hindi ko nakilala yung marami. Pero kilala ako, miski sa pulis. Kaya nga tinatanong ko, kanina nakita ko si General na sabi ko, tayo ba'y nagpangitan no ako'y nandun? Kasi talaga inikutan ko yun Kasi ang obligasyon lang sa akin ng military, ako'y walang sweldo Ang obligasyon lamang sa akin ng military, they have to provide me with vehicle wherever I want to go. Basta sa mga sundan. Nakarating ako sa Spratly, 1 week ako nun. Ganda, tuwa ako doon Oo, doon ako nakasakay sa Kwansi, yung 10 lang, Nomad, nagpunta ako doon, once a week lang pumupunta doon, kaya 1 week ako ron. Kung lamang ako talaga nagtagal doon, I would like to spend 1 month doon Makakapagbasa talaga, tahimik Tsaka doon, ang isda, ginaganyan lang ng mga sundalo. Okay. Nakakatuwa yung mga yun. Ako enjoy. Ako doon, yung mga sundalo, ako doon natulog sa barracks na hindi sa officers. Ay nahihiya naman yung sundalo. Kaya silang nalabas dahil lang nahihiya sila sa akin. Pero I want to be with them. Talaga. Ako nakikipag-boodle fight. Yung mahanghang. Okay, Your Excellency. Okay. Balik po tayo din sa Vietnam. Ang totoo po ako'y may half brothers and sisters, 6 po yun. 6 po. Ang aking ama 25 years sa Vietnam, sa Saigon, during the war. So, ang aking pong ama nagtuturo. American na yung empleyado ng Amerikano at nagtuturo ng mga sa air conditioning and sa mga sundalo. Nga po. So, hindi po nakakapagtaka sa inyong pong sinasabi na napakabilis at napakagagaling ng mga Vietnamese na sa larangan ng progress sa kanilang sarili. Sapagkat, ultimong ako po, kitang-kita ko na nung ang aking mga kapatid ay dumating sa Amerika, hindi po sila marunong mag-English. Within a period of 3 months, natuto silang mag-English, nag-aral, araw-araw nag-aaral yan. Pagkatapos naghanap sila ng kanya-kanyang mga trabaho, and after 3 years, may tigi-tigisan na silang bahay. Ganun po kabilis ang kanilang progreso sa kanilang sarili. Kaya yung binabanggit po ninyo kanina ay talagang napagdaig pa yung aking ibang mga kamag-anak. So, yun po ay naulit ko lang. Ngayon po, marami po salamat at yung araw na ito ay anniversary po namin at kayo po ang aming naging panauhin. Kami nalulugod sa inyong pagparito. At tungkol naman po sa aking pwede po ba nating mapag-usapan yung RH bill na yan, yung na isinusulong ngayon sa Kongreso at sa ng ating mga namumuno sa ating pamahalaan. Ano po ba ang inyong plano at ang mga kung bakit kayo ay nakikialam o ang inyong posisyon ay yung pakikisalamuha tungkol diyan sa RH bill? Yung RH bill, moral question yan, no?
Para medyo madali, kasi mahaba yan eh. No? Yung sa batas na yun, maraming mga nilalaman yan na talagang aming ini-examine. No? Pero isa po dyan, halimbawa, yung RH bill, although hindi masyadong klaro, di ba yan ay kapag RH bill, pinag-usapan natin kondom. Na. Ang magandang sagot dun sa inyong tanong ay yung sagot ko dun sa nagtanong sa akin. Sabi, Father, bakit baga kayo sa simbahan, hindi kayo fair? Sapagkat yung gobyerno naman ay pumapayag sa inyo eh. Para maiwasan ang AIDS, no? Ay ABC yan, ABC. Ano ang A? Ang A, abstention. Sabi ng isang tao sa akin. Halimbawa, Padre, mayroong isang seaman. Pag siya nasa dagat, tuwing bababayan sa harbor, naghahanap ng, gusto magpalipas. No? Yung babae, hinahanap, ay nagkasakit siya. Ngayon, yung kanyang asawa, umuwi siya, mahal niya yung kanyang asawa, gusto nila magkarelasyon, may sakit siya. Di gamit siya ng kondom, sabi ko sa kanya. Kung tapat siya, kung mahal niya ang asawa niya, hindi niya pagpapalit kahit bayaran babae. Mahirap yun, pero mag-abstain siya. Sapagkat hindi niya yan asawa. Dalawang kasalanan yun, nagtaksil sa asawa, ginamit niya itong babae kahit ba ito nagpapabayad eh. That is exploitation. Tao yan. Pinaglaruan mo lang. Yun, moral yun, abstention, no? Abstention. So, wag ka, kung ikaw kahit na, hindi naman ang tao hindi palipasan eh. Kahit halimbawa, yun yung mga, isang itutuloy ng RH bill, pwede na din yung other kinds of family. Sa inyo, ano ba ang kinds ng family? Di ba ang family ang alam natin may tatay, may nanay, may anak. Ano yung other kinds of family? Ay di may tatay, walang nanay, tatay pa rin, tsaka may ampon. O kaya, yung nanay at saka nanay, ang ampon nila aso, family na rin yan. Mali yan, wala yan sa Bible. Wala yan sa human life, Miski mga hayop eh. Laging may tatay, may nanay, at saka anak eh. Kapag nagsama isa't lalaki at isang lalaki, o babae, akala yan yun. That is against the law of God. So, yun na. Yun na sa RH. Yung you can have, yung sabi nga nung dati nung si Dr. Flavier, let's do it. Kung anong gusto mong gawin mo. Ay di dadating araw, gusto kong patayin ka. Papatayin ba kita? Ay ganyan eh. Gusto mong halayin yan, hahalayin mo. Abstention. Yan, sinabi ninyo, yung mga Vietnamese, bakit sila maunlad na ganyan? Because they suffered. Marami silang kahirapan eh. Kapag kayo hindi marunong magtiis, hindi ka marunong mag-control, ay mapapahamak ka. Yan ang basis ng kaya yumayaman yung mga drug pushers eh. Sapagkat may mga tao hindi na makapag-control. Kaya papatayan para na magkaroon ng drugs. Yan ang tinuturo sa atin. Hindi ko sinasabi, mga senador, yan ang purpose Pero kapag ganyan ang buhay natin, kaguluhan ang hanap natin. Mawawala ng laws. Bakit pa tayo gagawin natin yung bawal yung mang-rape? Ay pinapapag-rape mo na, ninilegalize mo na eh. Yan din ang contraception eh. Ganun din eh. Yan. So abstention. Pangalawa, B. Be faithful. Maging tapat ka. Bakit? Yan ay turo ng simbahan. Be faithful. Be faithful to God. Be faithful to your spouse. Be faithful to yourself. Pangatlo, kondom. Sabi, ay payag naman sila sa A and B. Di pati kayo pumayag lang sa kondom. Ba't ayaw namin pumayag? Because C will eliminate A and B. Ay ang kondom para hindi ka na mag-abstain Ang kondom usually kung magamit naman ng kondom, hindi mo magkasawa. Pwede din dahil sabi nila, para wag magkaanak. Dun sa simbahan po, alam niyo ang fertility period ng babae, yan naman kung normal ang period mo, ng babae, halimbawa sa 21 days yata, 7 lang, siguro 3 days lang ang fertility, pero 7 days para safe. Kaya meron kang 14 days. Yung sa 7 days, mag-abstain ka.